Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 671. Strike. Break. Sina Elijah, Gaylor, at Laura ay nagpakawalan ng dumadagandong na dagandong sa hangin. Sa isang iglap, naging malinaw ang mga larawan ng banal na espada, gintong agila, at walang kamatayan. Pagkatapos ang mga puwersa ay direktang dumating sa Jeric sa parehong oras. Ang lakas ng espada ay nagngangalit at inatake si Jeric sa harapan. Inatake ng higanteng agila si Jeric mula sa kaliwa. Mabangis at mabilis na sinalakay ng matulis nitong kuko si Jeric na para bang tatanggalin nito ang ulo ni Jeric. Ang matangkad at solemna na imahe ng walang kamatayan ay lumipad patungo kay Jeric. Habang papalapit ito kay Jeric, itinaas ng walang kamatayan ang palad at hamampas din kay Jeric. Ang malaking palad ay parang bundok, na para bang dudurugin nito ang katawan ni Jeric sa alabok. Sabay-sabay na naglunsad ng mga pag-atake ang tatlong Grandmaster. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng napakabigat na presyon na nagmumula sa langit. Lahat ay nagpipigil ng hininga, na may nakasulat na takot sa kanilang mga mukha. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang kakila-kilabot na banal na espada, ang walang awa na gintong agila, at ang kamay ng walang kamatayan ay dumidiin kay Jeric, na nagdadala ng nakakatakot na presyon. Si Abraham, Connor, Yolanda, at lahat ng miyembro ng Evergreen Sect ay labis na nag-aalala tungkol kay Jeric. Umihip ang hangin at mga ulap, at libu-libong puwersa ang bumagsak kay Jeric sa hangin. Gayunpaman, sa manipis na kalasag sa hangin, si Jeric ay nakatayo ng tuwid sa malamig na simoy ng hangin, na mukhang hiwalay at malayo, na para bang siya ay mula sa ibang mundo. Sa harap ng pag-atake ng tatlong Grandmaster, nanatiling kalmado si Jeric na parang wala siyang nakita. Kabanata 672. Ang anino ng Divine Sword ang unang sumalakay sa kanya, pinutol ang air shield. Bang! May malakas na tunog. Pagkatapos, ang matalas na kuko ng gintong agila ay umabot sa air shield na parang higanteng bakal na kuko. Bang! Kasabay nito, ang kamay ng walang kamatayan ay nakadiin sa kalasag na parang bundok. Bang! Nagkaroon ng nakakabasag na ingay sa lupa. Sa langit, parang sumabog ang kulog. Nakakabingi at nakakatakot ang tunog mula sa mga pag-atake. Ang tatlong Grandmaster, sina Elijah, Gaylor, at Laura, ay nagpagana ng lahat ng kanilang lakas. Patuloy nilang ginagamit ang kapangyarihan sa kanilang mga palad upang buhayin ang mga imahe ng banal na espada, gintong agila, at ang walang kamatayan. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa air shield sa paligid ng Jeric. Bang! 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 Pakiramdam ni Jeric ay parang napaliligiran siya ng banal na espada, gintong agila, at immortal, at siya ay nakulong sa ilalim ng kanilang nakatutuwang pag-atake. Gayunpaman, sa pagharap sa mabangis na pag-atake ng tatlong Grandmaster, tumayo si Jeric sa air shield habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, tulad ng Panginoon ng mundo. Mukha siyang kalmado, hindi man lang nakasimangot. At walang emosyon sa kanya. Mata. Wala talagang ginawa si Jeric. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ni Elijah at ng iba pang dalawang Grandmaster, ang manipis na air shield sa paligid ni Jeric ay hindi pa rin nababago. Walang bakas ng tatlong Grandmaster na nakalusot sa air shield. Habang tumatagal ang pag-atake ng mga Grandmaster, mas nakaramdam sila ng takot. Kabanata 673. Naisip nila na sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, magagawa nilang agad na masira ang depensa ni Jeric at mapatay si Jeric. Gayunpaman, lumipas ang 5 minuto at pagkatapos ay 10 minuto. Sinubukan nilang tatlo na salakayin si Jeric ngunit tila wala itong silbi. Nasa bingit sila ng mental breakdown. Hindi nila naiwasang magtaka, paano kaya ang kapangyarihan ni Jeric? Bakit ang gayong kakila-kilabot na pag-atake ay hindi kayang saktan siya ng kaunti? Ang tatlong Grandmaster ay patuloy na ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake, na kumakain ng malaking halaga ng kanilang panloob na mana. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo nina Elijah, Gaylor, at Laura.
Ang kanilang mga mukha ay lalong namutla, at nagsimula silang humihingal. Nadama nila na kapag hindi nila nalampasan ang depensa ni Jerick at papatayin si Jerick sa lalong madaling panahon, malapit na silang mabaigo. Kung ang pag-ataking ito ay magpapatuloy ng walang hanggan, sila ay pagod sa kamatayan. Kasabay nito, sa plaza, si Abraham, Connor, Yolanda, at mga miyembro ng Evergreen Sect, na nag-aalala tungkol kay Jerick, ay unti-unting nasasabik. Ang dahilan kung bakit sila nasasabik at natutuwa ay dahil nakita nila na si Elijah at ang iba pang dalawang Grandmaster ay sumalakay kay Jerick ng napakatagal na panahon, ngunit hindi nila nagawang saktan si Jerick. Sa totoo lang, dapat sabihin na hindi man lang sila nakalusot sa depensa ni Jerick. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi kayang saktan ni Elijah at ng iba pang dalawang Grandmaster si Jerick. Sa kabaligtaran, ang mga martialists ng tatlong sekta ay tulala. Halos hindi sila makapaniwala sa kanya. Mabangis at matindi ang pag-atake ng tatlong pinuno ng sekta. Gayunpaman, hindi man lang nasira ng kanilang mga pag-atake ang air shield sa paligid ng Jerick. Paano ito naging posible? Nang magulat ang mga martialists ng tatlong sekta, si Elijah, Laura, at Gaylor, na nakatayo sa hangin at patuloy na umaatake, ay malapit nang bumagsak. Sa hangin, si Jerick ay may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti habang nakatingin kay Elijah at sa dalawa pang Grandmaster at sinabing, Mr. Collins, Mr. Willick, at Ms. Dawson, siguradong pagod na pagod ka, di ba? Ngayon, oras na para umatake ako. Nang marinig ito, sumimangot si Elijah at ang dalawa pang Grandmaster. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam. Sa sandaling ito, binaliktad ni Jerick ang kanyang kanang kamay at iwinagayway ito sa hangin. Malakas na yumanig ang hangin at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Bang! Habang winawagayway ni Jerick ang kanyang kamay, isang daloy ng hangin, tulad ng nagninengas na bola, ang bumaril. Ito ay kasing bilis ng isang bulalakaw. Sa isang malakas na putok, ang anino ng banal na espada sa hangin ay agad na nabasag at naglaho sa ilalim ng pag-atake ng nagninengas na daloy ng hangin na parang bulalakaw. Matapos masira ang anino ng banal na espada, ang daloy ng hangin na nilikha ni Jerick ay agad na sumugod patungo kay Elijah. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Elijah na mag-react bago siya pinalipad sa pamamagitan ng daloy ng hangin ng nagninengas. Bulalakaw. Tapos may malakas na kalabog. Marahas na nanginginig ang buong parisukat. Pagkatapos, ang isang malaking hukay na may diameter na 15 talampakan ay direktang nilikha ng daloy ng hangin ng nagninengas. Bulalakaw. Sa hukay, parang tinamaan ng kanyan si Elijah. Nakatayo ang kanyang balahibo at umaakyat ang mga usok mula sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng isang palayok, at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Nakahiga si Elias sa hukay na parang patay na aso, o parang pulubi na may malubhang karamdaman, na nagpupumilit na mabuhay. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata. Siya ay lubos na natakot sa pag-atake ni Jerick. Nang tumama sa kanya ang naglalagablab na bulalakaw tulad ng daloy ng hangin, alam niya kung ano ang pakiramdam ng nasa bingit. Namamatay. Ang kakilakilabot na kapangyarihang iyon ay halos direktang nagdala sa kanya sa impyerno. Kaya, nakahiga sa hukay, natuklasan ni Elias na hindi siya patay. Kaya lang, hindi maipaliwanag na sakit ang buong katawan niya. Hindi talaga siya makapaniwala na buhay pa siya. Sa sandaling ito, nakita niya na sa himpapawid, mabilis na bumagsak si Jerick ng dalawang daloy ng parang bulalakaw na hangin, na sinira ang marahas na gintong agila at ang imahe ng immortal. Tulad ni Elijah, pagkatapos na wasakin ni Jerick ang mga anino ng gintong agila at ang immortal, agad niyang binomba sina Gaylor at Laura ng daloy ng hangin. Tulad ni Elijah, napakabagal nilang tumugon sa walang awa at marahas na pag-atake ni Jerick. Pagkatapos, narinig ni Elijah ang dalawang malalakas na kalabog, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa parisukat. Sa lupa, ang mga martialists ng tatlong sekta at lahat ng martialists ng Evergreen Sect ay tumingin sa tatlong malalaking hukay sa square. Sa tatlong hukay ay sina Elijah, Gaylor, at Laura. Natigilan silang lahat.
Ang lahat ay lubos na nabigla sa lakas ni Jeric. Sa wakas, mula sa malaking hukay ay dumating ang sigaw ni Gaylor para humingi ng tulong. Iligtas mo ako. Nang marinig ang sigaw ni Gaylor, biglang nag-react ang mga martialists ng Hawk Sect. Sumigaw ang Grand Elder na si Owen sa iba pang presbyter, "Bilasan natin at iligtas ang Sect Master." Pagkatapos ay agad silang tumalon sa hukay para iligtas si Gaylor. Sa oras na ito, nag-react din ang mga martialists ng Divine Sword Sect at Maiden Sect. Tumalon din sila sa malalaking hukay para iligtas ang kanilang mga Sect Masters. Kabanata 674. Sa oras na iniligtas ni Grand Elder Owen at ng iba pang presbyter ng Hawk Sect si Gaylor mula sa hukay, si Gaylor ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Isang malaking dami ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig, at siya ay namatay pagkaraan. Kaagad, nalaman ni Grand Elder Owen at ng iba pang presbyter na si Jeric ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa mga laman loob ng Gaylor. Malamang nawasak na ang kanyang mga laman loob. Iyon ang dahilan kung bakit siya namatay sa napakaikling panahon. Sa kabilang banda, si Laura ay nailigtas ni Stella at ng iba pang presbyter mula sa hukay, ngunit siya ay bahagyang nasugatan. Bilang karagdagan sa pagiging natatakot, si Laura ay kadalasang nagdusa mula sa mababaw na pinsala. Nang makita ni Laura at ng iba pa mula sa Maiden Sect si Gaylor na samuka ng dugo at namatay, labis silang nagulat. Nagtaka sila, nasugatan ba si Gaylor at namatay dahil lang sa malas? At medyo nasugatan lang ba si Laura dahil swerte siya? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napatunayang mali ang kanilang mga iniisip. Whoosh! Biglang lumapag si Jeric ng ilang talampakan sa harap ng mga martialists ng Maiden Sect. Nang makita siyang biglang lumipad pababa, lahat ng mga tao ng Maiden Sect ay natakot. Lahat sila ay walang malay na umatras ng ilang hakbang. Namumutla ang mukha ni Laura habang kinakabahang nakatingin sa kanya. Naka-full alert siya. Iyon ay dahil pakiramdam niya ay dumapo lamang siya sa harap ng mga martialists ng Maiden Sect dahil nakita niyang bahagyang nasugatan ito. Naniniwala siya na pumunta siya rito para ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ginawa sa kanya. Sa halip, tumingin ito sa kanya at malamig na sinabi, "Laura, ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay ay lola ka ni Daphne. Kung hindi, patay ka na, tulad ni Gaylor." Bakas sa mukha ni Laura ang pagkagulat pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi siya makapaniwala at naisip niya, hindi niya ako pinatay para sa kapakanan ni Daphne. Pero bakit hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagitan nila? Nagkakilala ba sila sa isa't isa pagkatapos niyang iligtas si Daphne sa mga kamay ni Javos noong gabing iyon? Gayunpaman, hindi pa napatunayan ni Laura ang pagiging tunay ng bagay na ito. Ngunit ngayon, mula sa mga salita ni Jeric, tiyak na siya ay totoo. Gayunpaman, mas lalo siyang nataranta nito. Muli siyang nagtaka, dahil nailigtas niya si Daphne, dapat ay si Daphne ang may utang na loob sa kanya. Walang utang si Jeric kay Daphne. Kung ganoon, bakit niya ililigtas ang buhay ko? Ang hindi alam ni Laura ay hindi lang siya niligtas ni Jeric kundi nagkaroon din ng malapit na relasyon kay Daphne. At hindi malalaman ni Laura na sinabi ng apo niyang si Daphne ang kanilang plano kay Jeric sa pamamagitan ni Yolanda. Bago pa makapagtanong si Laura ay tumalikod na si Jeric at umalis. Nang umalis siya, tumalikod siya sa mga tao mula sa Maiden Sect at sinabing, "Sa pagkakataong ito, nagpapakita ako ng awa kay Laura. Pero kung mangyari ulit ang ganyan, hindi na ako magpapakita ng awa." Hindi alam ni Laura kung bakit sila iniligtas ni Jeric, ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng takot at tuwa. Natatakot siya na papatayin siya nito gamit ang kanyang kahangahangang lakas. At natuwa siya na nakatakas siya sa kamatayan at hindi naging kaawa-awa gaya ni Gaylor. Nagpasya siyang tanungin si Daphne tungkol sa relasyon nila ni Jeric nang bumalik siya. Nagtataka pa rin siya kung bakit siya pinakawalan nito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan muna niyang pasalamatan si Daphne sa pagliligtas sa kanyang buhay. Kabanata 675. Habang pinapanood si Jeric na umalis, si Stella, ang Grand Elder ng Maiden Sect, na sumusuporta kay Laura,
ay bumulong kay Laura, Ms. Dawson, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumulong pabalik sa kanya si Laura, hindi na natin kayang kalabanan ang Evergreen Sect. Mamaya, atras tayo kapag may pagkakataon. Got it, Ms. Dawson? Sagot ni Stella. Pagkatapos maglakad palayo sa mga nasa Maiden Sect, si Jerick ay umakyat sa mga martialists ng Hawk Sect. Nang makita si Jerick, ang lahat ng martialists ng Hawk Sect ay walang kamalay-malay na umatras ng ilang hakbang sa takot, tulad ng ginawa ng mga tao sa Maiden Sect. Malamig na tiningnan ni Jerick si Gaylor, na patay na sa lupa. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Grand Elder Owen, ang iba pang presbyter ng Hawk Sect, at si Leo. Si Leo ay mukhang labis na naguguluhan sa mga sandaling ito. Matagal na siyang may matinding galit kay Jerick. Ngunit ngayon na ang kanyang ama ay namatay mula sa malubhang pinsala, siya ay nawalan ng kanyang pinakamalaking pag-asa. Nang makitang nakatitig sa kanya si Jerick ay agad na kinabahan si Leo. Sinabi niya kay Grand Elder Owen at sa isa pang presbyter na magmadali at patayin si Jerick. Pinatay ni Jerick ang sect master mo. Siya ang kalaban ng Hawk Sect natin. Dapat natin siyang patayin. Gayunpaman, sa harap ng dagandong ni Leo, si Grand Elder Owen at ang iba pang mga presbyter ay nanatiling walang pakialam. Hindi sila tanga. Maging si Gaylor, na may lakas ng isang Grandmaster, ay namatay sa kamay ni Jerick. Masters lang sila. Kahit anong mangyari, hindi nila siya matatalo. Hindi nila gustong mawalan ng buhay ng walang kabuluhan. Bastards, sumusuway ba kayo sa utos? Nang makitang walang malasakit ang mga presbyter, hindi napigilan ni Leo ang pagmumura sa pagkagalit. Bukod dito, hindi lang sinaway ni Leo ang mga presbyter, kundi galit na galit din siya. Itinaas niya ang kamay para sampilan si Owen sa mukha. Gayunpaman, hindi damapo sa mukha ni Owen ang kanyang sampal. Si Owen, na may mga mata na kumikislap sa kataimtaiman, ay mabilis na hinawakan ang palso ni Leo. Tumingin siya sa kanya at binalaan, Leo, sa tingin mo ba ay anak ka pa rin ng sect master at iginagalang ng husto? Ngayong patay na ang iyong ama, ako na ang may huling say sa Hawk Sect. How dare you hit me? Sino ka sa tingin mo? Hindi ka man isang presbyter sa Hawk Sect. I advise you to be sensible. Ngayon ay hindi mo na turn para magbigay ng mga utos dito, pabayaan ang pagbuli ng sinuman sa Hawk Sect. Pagkasabi nun ay biglang tinulak ni Owen si Leo. Natigilan si Leo at hindi naiwasang bumagsak sa lupa sa sobrang awa. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Owen at galit na sinabi, How dare you turn against me? Napatay na ang sect master ng Hawk Sect. Gusto mong kontrolin ang sekta sa halip na maghiganti para sa sect master. Walang sino man dito ang papayag na gawin mo iyon. Gayunpaman, bumantong hininga si Owen at tumingin sa iba pang mga presbyter at sa lahat ng mga martialists ng sekta, na nagsasabing, mga presbyter at martialists ng Hawk Sect, bilang Grand Elder, mataimtim kong ibinabalita sa iyo ang isang bagay. Mula ngayon, lahat kayo ay sasali sa Evergreen Sect at magiging tapat kay Mr. Agosta, o maaari ninyong labanan si Mr. Agosta at sundan si Leo, na noon pa man ay nangingibabaw sa amin. Ngayon, kailangan mong pumili. Sabihin mo sa akin, handa ka bang sumali sa Evergreen Sect kasama ko at maging tapat kay Mr. Agosta? O tatayo ka sa tabi ni Leo at lalaban kay Mr. Agosta? Sa sandaling matapos magsalita si Owen, lahat ng presbyter at martialists ay nagtaas ng kanilang mga braso at sabay-sabay na sumigaw, handa kaming sumali sa Evergreen Sect kasama ang Grand Elder. Magiging loyal tayo kay Mr. Agosta. Naway umunlad ang Evergreen Sect at Mr. Agosta. Ang kanilang mga boses ay kahanga-hanga at nagdadala ng isang malakas na kapangyarihan. Natigilan si Leo dito. Hindi niya inaasahan na sa oras na mamatay ang kanyang ama, lahat ng nasa Hawk Sect ay sasali sa Evergreen Sect at magiging loyal kay Jerick. Hindi lang siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi lang siya, kundi maging ang mga mula sa Maiden Sect, ang Divine Sword Sect, at ang Evergreen Sect ay natigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, hindi ako tututol sa iyong pagsali sa Evergreen Sect.
Pero may kondisyon ako. Kailangan mong matugunan ito bago ka makasali sa Evergreen Sect. Kabanata 676. Sa sandaling sinabi iyon ni Jeric. Nagulat ang lahat. Ito ay isang katiyakan na halos lahat ng sekta ay natutuwa na hayaan ang Hawk Sect na sumali sa kanila at magtrabaho para sa kanila. Ito ay dapat na magandang balita para sa isang sekta. Gayunpaman, nang hilingin kay Jeric na pumili. Hindi siya sumunod. Gayunpaman, ang Evergreen Sect ay hindi isang sekta na madaling masalihan. Sa halip, kung ang isa ay naglalayo na sumali sa kanila, mayroong mga string na nakakabit. Walang ibang sekta ang maglalakas loob na magsabi ng ganoon, at kung sasabihin nila iyon, sila ay magiging katatawanan ng ibang mga sekta. Gayunpaman, wala sa apat na pangunahing sekta ang nag-isip na ang sinabi ni Jeric ay isang biro. Iyon ay dahil lamang siya ay Jeric. At nagkaroon siya ng ganoong lakas. May sapat na lakas si Jeric para durugan ang tatlong Grandmaster. Siya ang taong walang nang ahas na makipagkumpetensya sa Fenceville. Sa makatuwid, nang sabihin niya ito, ang mga nasa Hawk Sect, ang Maiden Sect, at ang Divine Sword Sect ay hindi nakitang kakaiba ito. Sa halip, nakita nilang makatuwiran ang kanyang mga salita. Si Grand Elder Owen ang unang nag-react. Magalang siyang yumuko kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, anong mga kondisyon ang mayroon ka para sa ating Hawk Sect na sumali sa Evergreen Sect? Tinuro ni Jeric si Leo at sinabing, matagal na akong gustong patayin ng lalaking ito. Hanggat nasa Hawk Sect siya, hindi ako papayag na sumali ka sa Evergreen Sect. Natigilan si Leo. Hindi niya inaasahan na si Jeric ang tatamaan niya. Naintindihan naman agad ni Owen. Isang matinding liwanag ang sumili sa kanyang mga mata ng same time niyang sinagot si Jeric, huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Dahil ayaw mo siyang makita, gagawin ko siya. Mawala ng tuluyan. Tumango si Jeric. Iyon ay para sa pinakamahusay. Nang marinig ang pag-uusap ni na Jeric at Owen, natakot si Leo kaya namutla ang kanyang mukha. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Owen nang sabihin niyang tuluyan na siyang mawawala. Tumingin siya kay Owen at galit at gulat na sinabi, anak ako ng Sect Master. How dare you attack me? Kung papatayin mo ako, walang sinuman sa Hawk Sect ang hahayaan kang makatakas. Naningkit ang mga mata ni Owen. Siya ngayon ay kumikilos sa ilalim ng mga tagubilin ni Jeric. Ngunit kahit na hindi hilingin sa kanya ni Jeric na gawin ito, gagawin ni Owen na mawala si Leo sa lalong madaling panahon. Ang loika ay napakasimple. Ito ay dahil si Leo ay anak ni Gaylor. Upang maging aktwal na master ng Hawk Sect, hindi maaaring hayaan ni Owen na mabuhay ang anak ng Sect Master. Kaya naman, tumingin si Owen sa dalawang presbyter sa tabi niya at sinabi, mga presbyter, dalhin mo ang anak ng Sect Master sa likurang bundok at hayaan siyang huminahon doon. Ayoko siyang magsalita ng walang kaparirikan at sakta ng utak niya. Agad na kinuha ng dalawang presbyter ng Hawk Sect ang order, at pagkatapos ay naglakad sila papunta kay Leo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Gulat na tanong ni Leo. Nang matapos magsalita si Leo, bigla siyang lumipad mula sa lupa at itinapat ang kanyang mga palad sa dalawang presbyter. Hindi na kailangang sabihin, gusto niyang subukan at makatakas sa huling pagkakataon. Gayunpaman, siya, bilang isang first-class Marty A-list lamang, ay hindi katugma sa dalawang presbyter. Tila inaasahan ng dalawang presbyter na marahas na magpupumigla si Leo at nakabantay na. Kabanata 677. Bang! Bang! Napakabilis ng pag-atake ni Leo, ngunit mas mabilis pang nag-counter-attack ang dalawang presbyter. Mabilis at epektibo ang pag-atake ng dalawang presbyter. Sa isang iglap ay naglapat ang mga palad nila at natamaan si Leo. Pagkatapos, sa isang sigaw, si Leo ay nahulog ng malakas at mahina sa harap ni Jeric, na nakatayo ng ilang metro ang layo. Fleg. Lumuwa si Leo ng isang subo ng dugo, malubhang na sugatan. Tumingin siya kay Jeric na may sakit na ekspresyon sa mukha. Si Jeric ay nakatingin kay Leo na may masamang ekspresyon. Biglang kumislap sa galit ang mga mata ni Leo. Lubos niyang hinihiling na sana ay pahirapan at mamatay si Jeric.
Dahil lahat kay Jerick kaya namatay ang kanyang ama na si Gayler. Iyon ang dahilan kung bakit inabandona ng Hawk Sect ang pamilya Willock at nais na sumali sa Evergreen Sect. At iyon ang dahilan kung bakit si Leo ay malubhang nasugatan ng mga presbyter ng Hawk Sect at nahaharap sa kamatayan. Tiningnan niya ng masama si Jerick na para bang kakainin niya ito ng buhay at nagngangalit ang mga ngipin. Papatayin kita. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, hinayla siya mula sa lupa ng dalawang presbyter. Bang! Bang! Isang palad ang damapo sa dibdib ni Leo na parang bugzo ng hangin. Pagkatapos, biglang nanlaki ang mga mata ni Leo nang makaramdam siya ng matinding sakit. Tahimik na nakayuko ang kanyang ulo, at walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Dinala siya ng dalawang presbyter sa likurang bundok na parang nag-escort ng isang bilanggo. Nakita ng mga nasa Maiden Sect at ng Divine Sword Sect ang sitwasyon ni Leo, ang anak ng dating Sect Master ng Hawk Sect. Bukod sa pagkabigla, lalo silang nakaramdam ng takot. Sa presensya ni Jerick, kahit isang malaking sekta tulad ng Hawk Sect ay kailangang sumuko. Kahit na ang Sect Master, si Gayler, ay kailangang sumuko kay Jerick, hindi pa banggitin ang kanyang anak na si Leo. Kung mayroon mang tatangjing sumuko, ang taong iyon ay haharapin ang parehong kapalaran tulad ni Leo. Mr. Agosta, nasiyahan ka ba sa pakikitungo natin kay Leo? Magalang na yumuko si Owen kay Jerick at nagtanong. Tumango si Jerick. Magaling. Sumasang-ayon ako na hayaan kang sumali sa Evergreen Sect, at dapat kang maging tapat sa akin mula ngayon. Ako. Nang marinig ito, tuwang-tuwa at masaya si Owen na para bang nakatanggap siya ng malaking pagpapala. Nagmamadali siyang lumuhod sa harap ni Jerick at sinabing, "Salamat dito, Mr. Agosta. Lahat ng martialists ng Hawk Sect ay sasali sa Evergreen Sect at magiging tapat sa iyo. Handa kaming maging tapat kay Mr. Agosta sa buong buhay namin. Para kay Mr. Agosta, na walang talo sa mundo, handa kaming ipagsapalaran ang anuman." Kaagad pagkatapos nito, ang 2,000 hanggang 3,000 miyembro ng Hawk Sect, kabilang ang mga presbyter at mga martialists sa likod ni Owen, lahat ay lumuhod sa lupa, na malakas na nanata. Handa kaming maging tapat kay Mr. Agosta magpakailanman. Mr. Ang lakas ni Agosta sa martial arts ay walang kapwares sa mundo. Handa kaming ipagsapalaran ang aming buhay para kay Mr. Agosta. Ang kanilang mga tinig ay yumanig sa mga palasyo at pavilion sa paligid, at ang tanawin ay medyo kahanga-hanga. Ang mga tao ng Maiden Sect at ang Divine Sword Sect ay natigilan lahat. Hindi nila inaasahan na ang Hawk Sect ay sasali sa Evergreen Sect ng ganoon. Ang mga nasa Maiden Sect at ang Divine Sword Sect ay naunawaan na ang Hawk Sect ay sumali sa Evergreen Sect para sa kaligtasan. Ayaw nilang magkagulo dahil sa sama ng loob ni Gayler at Leo kay Jerick. Gayunpaman, ang mga nasa Maiden Sect at ang Divine Sword Sect ay nagulat pa rin na ang isang malaking sekta tulad ng Hawk Sect ay nagkusa na sumali sa isa pang sekta at nanumpa na maging tapat. Sa Sect Master nito, Kabanata 678. Ang mga tao ng Evergreen Sect ay labis na nasasabik na makita ang Hawk Sect na sumuko at sumama sa kanila. Bagamat ang Evergreen Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville, ito ay huling nireranggo sa 4 na pangunahing sekta sa nakaraan. Maging ang kanilang dating Sect Master, si Alfred, ay nakalusot lamang sa beginner level ng Grandmaster Realm bago siya pinatay ni Jerick. Malinaw kung gaano kaina ang Evergreen Sect. Gayunpaman, ito ang pinakamababang ranggo na Evergreen Sect na nagpasuko sa mas malakas na Hawk Sect at humiling na sumali sa kanilang sekta. Ang mas malakas na sekta ay kusang humiling na sumali sa mahihinang sekta. Para sa mga presbyter ng Evergreen Sect tulad ni Zoll at Tillman, ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Siyempre, ngayong nangyari na ang lahat ng ito, naniwala na sila. Bukod dito, nakaramdam sila ng pananabik at kagalakan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa mata ng lahat sa Evergreen Sect, si Jerick ang may pinakamalaking ambag sa pag-akyat ng sekta. Kung hindi dahil kay Jerick, ang Evergreen Sect ay hindi magiging kung ano ito ngayon.
Si Jerick ay gumawa ng kilos gamit ang dalawang kamay at sinabi sa lahat ng nakaluhod na presbyter at martialists ng Hawk Sect, mga presbyter at martialists, tumayo kayo. Mula ngayon, lahat kayo ay miyembro ng Evergreen Sect. Salamat, Mr. Agosta. Si Owen at ang iba pang Hawk Sect ay sumigaw bago tumayo mula sa lupa. Pagkatapos, tumingin si Jerick sa direksyon ng Divine Sword Sect at nakita si Elijah. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nalaman ni Jerick na si Elijah, na suportado ng ilang presbyter, ay sinamantala ang katotohanan na ang atensyon ng lahat ay nasa Hawk Sect at may gustong gawin. Mabilis at tahimik na tumakbo si Elijah patungo sa ilang helicopter na nakaparada sa tulong ng ilang presbyter, nakasakay siya sa isa sa mga helicopter. Parisukat. Sa sandaling ito, napansin din ni Zook at Tillman, na mga presbyter ng Evergreen Sect, ang paggalaw ni Elijah at alam niyang gusto niyang tumakas gamit ang helicopter. Agad silang sumigaw, "Crap!" Tataka si Elijah sakay ng helicopter. Taka-taka. Pagkaakyat ni Elijah sa helicopter, mabilis itong lumipad at umalis sa Evergreen Sect. Sa pagtingin sa helicopter na lumilipad palayo, sina Zoe, Tillman, Abraham, at lahat ng martialists ng Evergreen Sect ay labis na nababalisa. Fuck, tumatakbo si Elijah. Kailangan nating magmadali at mahuli siya. Ang mga pangunahing figure ng Evergreen Sect, kasama si Zoe, ay nagbigay ng mga utos sa mga martialists. Pagkatapos ng isa pa, nais nilang pangunahan ng mga martialists ng Evergreen Sect na habulin si Elijah gamit ang helicopter. Gayunpaman, pinigilan sila ni Jerick. Huwag kang mag-alala. Kahit na tumakas si Elijah sa Divine Sword Sect, hindi niya matatakasan ang nakatakdang harapin niya. Nakita ng mga miyembro ng Evergreen Sect, kasama sina Zoe at Tillman, na makatwiran ang mga salita ni Jerick matapos itong pag-isipang mabuti. Pagkatapos ng lahat, mahahanap na ni Jerick si Elijah sa Divine Sword Sect sa wakas. Sa makatuwid, hindi magiging mahirap para kay Elias na matagpuan maliban kung nagpasya siyang tumakas para sa kanyang buhay, umalis sa kanyang sekta, at isuko ang posisyon ng pinuno ng sekta. Got it, Mr. Agosta? Kumalma rin sina Zoe, Tillman, at ang iba pa at sinabi kay Jerick. Noon lang, ang 2 hanggang 3,000 apprentice masters ng Divine Sword Sect ay nanood habang si Elijah at ang mga presbyter ay nakatakas sakay ng helicopter. Nang walang pinuno, ang mga master ng apprentice ay agad na nagkalat sa lahat ng direksyon at tumakas patungo sa tarangkahan ng Evergreen Sect. Pagkatapos ng kaguluhan, umalis na ang lahat ng apprentice masters ng Divine Sword Sect, ang Evergreen Sect. Hindi inutusan ni Jerick ang mga nasa Evergreen Sect na habulin sila. Sa opinyon ni Jerick, hindi na mahalaga kung mahuli nila ang mga martialists mula sa Divine Sword Sect o hindi. Bukod dito, naniniwala si Jerick na pagkatapos ng labanan ngayon, ang mga tao ng Divine Sword Sect ay matatakot sa Evergreen Sect. Kaya naman, hindi na sila mangangahas na sakta ng Evergreen Sect. Bukod dito, ang pagtakas ni Elias ay nangangahulugan na ang bagay ay tapos na. Hinding-hindi hahayaan ni Jerick na si Elijah ay patuloy na saktan ang Evergreen Sect at ang kanyang sarili. Tumingin si Jerick kay Zoe at sinabing, manatili ka sa Evergreen Sect at ayusin ang lahat sa Hawk Sect na sumama sa amin. Pupunta ako sa Divine Sword Sect at babalik ako kaagad. Agad namang sumagot si Zoe, got it, Mr. Agosta. Pagkatapos ay naglakad si Jerick patungo sa helicopter sa plaza. Agad namang inutusan ni Zoe ang isang piloto mula sa Evergreen Sect na sundan si Jerick. Si Jerick at ang piloto ay magkasamang sumakay sa helicopter. Taka-taka. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumipad ang helicopter palayo sa Evergreen Sect. Habang pinapanood ang helicopter na lumilipad, si Stella, na nakatayo sa tabi ni Laura, ay bumulong kay Laura na may kinang sa kanyang mga mata, Ms. Dawson, umalis na si Jerick. Ngayon, wala nang sinuman sa Evergreen Sect ang katapat mo. Kung aalisin natin si Abraham ngayon, makukuha ng Maiden Sect ang pangalawang volume ng Longevity Scripture. Gayunpaman, agad na tumanggi si Laura at sinabing, kalimutan mo na, Stella. Kung gagawin natin iyon,
ito ay magdadala lamang sa ating sekta ng isang sakuna ng pagkawasak. Hindi tanga si Laura. Paanong hindi niya malalaman kung gaano kalakas si Jeric? Naisip ni Laura sa sarili, ang pagsasamantala sa sitwasyon at ang pagkuha kay Abraham Jeric ay wala dito. Kung nalaman ni Jeric na kinuha ng Maiden Sect si Abraham pagkatapos niyang bumalik. Malayo. Kailan? Talagang sisirain niya ang Maiden Sect. Hindi nakalimutan ni Laura ang babala ni Jeric na hindi siya magpapakita ng anumang awa kung sakaling maulit ang ganoong bagay. Nang makita ang mabagsik na ekspresyon ni Laura, hindi na naglakas loob si Stella na magsalita pa. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagsasaayos ni Zol at Tillman, ang mga miyembro ng Evergreen Sect ay nagsimulang maghanda para sa pagkuha sa Hawk Sect. Tila hindi na kailangan para sa mga nasa Maiden Sect na manatili sa Evergreen Sect. Kaya naman, inutusan ni Laura si Stella na pamunuan kaagad ang lahat ng miyembro ng Maiden Sect palabas ng Evergreen Sect. Dahil sinabi ni Jeric sa kanila na hahayaan niyang umalis si Laura at ang Maiden Sect, hindi sila pinigilan ng mga tao ng Evergreen Sect na umalis. Ang 2 hanggang 3,000 disipulo ng Maiden Sect ay umalis sa Evergreen Sect ng maayos. Paraan. Para naman sa mga martialists na sumali sa Evergreen Sect mula sa Hawk Sect, inayos silang manatili sa mga palasyo at pavilion. Taka-taka. Dumaong ang helicopter ni Jeric sa tahimik at maluwang na plaza ng Divine Sword Sect. Walang tao sa maluwag na plaza, maliban sa isang helicopter. Hindi na kailangang sabihin, ang helicopter na ito ang sinakyan ni Elijah at ng mga presbyter upang tumakas pabalik sa Hawk Sect. Pagkalapag ng helicopter, bumaba si Jeric at kumaway sa piloto. Maaari kang bumalik sa Evergreen Sect ngayon. Hindi mapigilan ng piloto na matigilan. Kung gayon, ano ang dapat mong gawin kapag gusto mong bumalik, Mr. Agosta? Sinabi ni Jeric, huwag mag-alala, may magbabalik sa akin na may dalang helicopter. Tumingin ang piloto sa helicopter sa plaza at hindi maiwasang magtaka, hindi kaya ibabalik ni Mr. Agosta ang helicopter na ito. Papayag ba si Elias na ibalik siya? Kabanata 679. Bagamat may pagdududa ang piloto sa kanyang puso, hindi siya masyadong nagtanong. Kumaway siya kay Jeric at saka pinalipad ang helicopter palayo sa Divine Sword Sect. Matapos lumipad ang helicopter, naglakad si Jeric patungo sa napakagandang Divine Sword Palace sa harap ng plaza. Nang makarating na si Jeric sa palasyo ay biglang may kumatok mula sa loob. Ang pinto ng palasyo na mahigpit na nakasara ay pinalipad sa isang iglap. Pagkatapos, ang mga pintuan ng palasyo ay nabasag at pinalipad ng sunod-sunod. Sa isang putok, nahulog ang mga piraso ng sirang kahoy sa harap ni Jeric. Kasabay nito, halos 100 tao ang sumugod palabas ng Grand Hall. Iyon ang mga martialists ng Divine Sword Sect na lahat ay may dalang talem. Mabilis silang lumabas at agad na pinalibutan si Jeric. Itinutok nila ang kanilang matatalas na espada kay Jeric. Sa sandaling ito, 2 figure ang lumabas sa palasyo. Ang isa ay si Mitch, at ang isa ay si Carlos. Medyo nagulat si Jeric. Hindi niya inaasahan na si Carlos, ang pinuno ng sekta ng 5 bundok sekta, na ang lakas sa martial arts ay pinagkaaitan niya, ay narito. Hindi maiwasan ni Jeric na magtaka kung bakit nagpakita si Carlos sa Divine Sword Sect. Tumingin si Carlos kay Jeric at pagkatapos ay mahigpit na inutusan ang mga martialists ng Divine Sword Sect na itinutok ang kanilang mga espada kay Jeric, patayin mo siya. Ang daang martialists na ito ng Divine Sword Sect ay ang first-rate martialists na naiwan sa Divine Sword Sect. Nang marinig ang utos ni Carlos, agad na ipinakita ng mga martialists ang kanilang mga kakayahan at sabay-sabay na inatake si Jeric. Sa isang iglap, mahigit 100 sinag ng liwanag ng espada ang bumaril na parang mga bituin sa langit. Isang nakakagulat na enerhiya ng espada ang nagdulot ng marahas na unos na nagpasabog ng buhangin sa kalangitan. Umikot ang buhangin sa hangin. Sa malakas na ingay, nagsimula ang laban. Flink, flink, flink. Ang palasyo ay isang ganap na gulo. Walang tigil na maririnig ang kaawa-awang mga hiyawan.
Nakatayo sa gilid sa harap ng bulwagan, hindi makita ni Mitch at Carlos ang mga detalye ng matinding labanan dahil sa lumilipad na buhangin. Ngunit nang marinig nila ang walang katapusang hiyawan, pareho silang nakaramdam ng sama ng loob. Hindi nagtagal, tumigil ang matinis na sigaw. Nagkalat sa lupa ang lumilipad na buhangin sa bukid, at naging malinaw ang lahat sa mga mata ni Mitch at Carlos. Pagkatapos, nagulat sila nang makitang lahat ng martialists ng Divine Sword Sect na kumukubkob kay Jerick ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Ang mga mukha ng mga martialists ay bagbog at namamaga, at sila ay malubhang nasugatan na hindi sila makaungol. Walang sinuman sa kanila ang makatayo. Kung tungkol sa mga taybak sa kanilang mga kamay, sila ay nakakalat sa buong lupa, at marami sa mga taybak ay naputol-putol. Nang makita ito, hindi maipaliwanag na nabigla sina Carlos at Mitch. Pagkatapos, natauhan ang dalawa at agad na tumakbo para sa kanilang buhay. Whoosh! Malakas na tumalon si Mitch sa hangin, handang tumakas. Nang makita ito, napangiti si Jerick. Makalipas ang 1 segundo, hinampos niya ang kanyang palad. Bang! Isang stream ng enerhiya ang bumaril, tumagos sa hangin at nagdadala ng malakas na kapangyarihan kasama nito. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Si Mitch, na tumalon sa ere, ay tinamaan sa likod ni Jerick. Agad siyang bumagsak sa lupa na parang ligaw na gansa na nabaril at hindi na makabangon. Nang makitang nasugatan si Mitch, si Carlos, na nawala ang lahat ng kanyang martial arts, ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Agad siyang tumakbo ng desperado. Si Carlos ay pinagkaaitan ng kanyang martial arts ni Jerick ngunit nagpakita pa rin sa Divine Sword Sect upang labanan si Jerick. Ngunit sa pagharap kay Carlos, hindi nagalit o nasasabik si Jerick. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, inilapat niya ang kanyang palad sa hangin. Bang! Ang nakakagulat na daloy ng hangin ay bumagsak sa hangin at natamaan si Carlos, na tumatakbo palayo. Sa isang nakakadugong hiyawan, pinalipad si Carlos. Pagkatapos bumagsak sa lupa, iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Kaagad, namatay siya sa lugar. Lumipad si Jerick at lumapag sa harap ni Mitch na parang lawin. Humakbang siya at tinapakan ang dibdib ni Mitch na malubhang nasugatan ngunit hindi pa namatay. Malamig na sabi ni Jerick, sabihin mo sa akin, nasaan si Elijah? Ayaw mo namang tadyakan ko ang dibdib mo at durugan ko diba? Mukhang natakot si Mitch sa narinig at nagmamadaling sinabi, Mr. Agosta, huwag mo akong patayin. Elijah. Siya ay nasa bottomless cave sa likurang bundok. Ang girlfriend mo, si Christine Foster, ay nakakulong doon. Sinipa ni Jerick si Mitch, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Para kay Jerick, lumipad na siya sa likurang bundok ng Divine Sword Sect na parang lawin. Kabanata 680. May bangin sa likurang bundok ng Divine Sword Sect. Ang talampas ay 12-dosenang yarda ang taas sa likod ng Divine Sword Sect. Mahigit 10 talampakan ang taas ng bangin, may pasukan sa isang kuweba na makikita. Ang pasukan sa kuweba ay ilang talampakan ang taas at ilang talampakan ang lapad. Sa di kalayuan, ang batong bangin ay tila isang higanteng nakatayo ng tuwid, at ang pasukan ng kuweba ay parang nakabukang bibig ng higanti. Alam ni Jerick na ang kuwebang ito ay ang bottomless cave na minsang binanggit ni Mitch. Si Jerick ay diretsyong lumipad hanggang sa pasukan ng yungib na parang agila. Nakatayo sa pasukan, nakita ni Jerick na ang kuweba ay napakalalim. Tila ang kuweba ay nabuo sa puwersa ng kalikasan. Pagkatapos ay naglakad si Jerick sa kuweba. Naglakad siya ng halos 10 talampakan papasok sa kuweba. Dahil may liwanag sa labas ng kuweba, kitang-kita pa rin ang paligid ng kuweba. Ngunit habang palalim ng palalim si Jerick sa kuweba, lalong nahihirapang maabot ng liwanag sa labas ang kapaligiran, kaya dumilim. Sa huli, nakakita si Jerick ng ilang talampakan ang lapad na daanan sa harap niya. Sa mga pader na bato sa magkabilang gilid ng daanan, sunod-sunod na sinindihan ang mga sulong. Ang nagninangas na apoy ay nagpapaliwanag sa daanan, na umaabot pababa. Naglakad si Jerick sa daanan. Pagkatapos maglakad pababa ng halos 10 talampakan,
tuluyang lumabas si Jerick sa daanan. May isang open space na may radius na 7 hanggang 8 yards sa harap niya. Isang sulong lang ang nakasindi sa batong pader. Napakahina ng apoy kung kaya't 7 open space lang ang nakikita ni Jerick sa loob ng radius na 7 hanggang 8 yarda sa paligid niya. Sa labas ng open space ay isang hindi kilalang madilim na espasyo. Napapaligiran ng kadiliman, naramdaman ni Jerick ang isang pahiwatig ng panganib at pang-aapi. Tumayo si Jerick sa harap ng exit at hindi na gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Sa sandaling ito, ang boses ng isang babae ay nagmula sa hindi kilalang kadiliman sa unahan. Jerick, tumakbo ka. Delikado dito. Nakilala agad ni Jerick na ang babaeng nagsasalita ay si Christine. Sa sandaling ito, may dumating na tunog ng pag-click na parang may switch na naka-on. Sa dilim, ang mga maliliwanag na ilaw ay biglang nagliwanag ng sunod-sunod. Matapos mailawan ang lugar, makikita na si Jerick ay nasa isang malaking kuweba. Ang kuweba ay higit sa 10 talampakan ang taas, at mayroong isang malaking kalaliman 7 hanggang 8 yarda ang layo mula sa Jerick. Sa kabilang bahagi ng kalaliman ay isang bangin. Sa bangin, nakaupo sa isang batong upuan na nakadugtong sa dingding ng kuweba ang isang matandang may mabangis na ngiti. Ang matandang ito ay si Elijah. Nakatayo sa tabi ni Elijah ang isang bata at magandang babae. Si Christine iyon. Si Elijah, na nakaupo sa isang upuang bato, ay may hawak na espada sa kanyang kamay at inilagay ang talim nito sa leeg ni Christine. Hindi na kailangang sabihin, binalaan lang ni Christine si Jerick na tumakbo dahil may mga ilaw sa paligid ng lugar kung saan nakatayo si Jerick. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw si Jerick, nakita siya ni Christine. Gayunpaman, hindi nagpanik si Jerick nang makita niyang hawak ni Elijah si Christine na hostage. Sa kabaligtaran, siya ay napakalmado. Matagal nang alam ni Jerick sa tulong ng God's Eye na nagpadala si Elijah ng mga tao sa Oak Haven para hulihin si Christine at ang kanyang pamilya. At saka, nakapag-ayos na siya. Lumakad pasulong si Jerick at pumunta sa gitna ng open space. Sa pagtingin kay Elijah sa kabilang bangin, sinabi ni Jerick, "Elijah, kung pakakawalan mo si Christine ngayon, iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ipinapangako ko sa iyo na mamamatay ka sa isang nakakatakot na paraan." Damn! Papatayin mo ba ako? Mali ba ang narinig ko? Hindi lamang si Elijah ay hindi natatakot, ngunit nagsimula pa siyang tumawa ng mabangis. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick at malamig na sinabi, "Let me tell you, Jerick, ngayon hindi lang girlfriend mo ang nasa kamay ko, kundi ang pamilya mo ay nasa kamay ko na rin. At saka, nasa ibang sikretong lugar ang mga magulang at kapatid mo. Kapag may nangyari sa akin at hindi ako bumalik ngayon, tiyak na papatayin sila ng mga tauhan ko na nagbabantay sa mga magulang at kapatid mo." Sa puntong ito, seryosong tumingin si Elijah kay Jerick. "So, wala kang choice ngayon. Kung ayaw mong mamatay ang mga magulang mo at ang girlfriend mo sa kamay ko, magagawa mo lang ako." Sabihin. Nanatiling kalmado si Jerick. Tumingin siya kay Elijah at nagtanong, "Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko?" Sinabi ni Elijah, "Una sa lahat, gusto kong ibigay mo ang iyong martial arts." Tanong ni Jerick, "Ano pa?" At pagkatapos, kailangan mong hilingin kay Abraham na pumunta dito at ibigay ang pangalawang tomo ng longevity scripture, sabi ni Elijah, nagniningning ang kanyang mga mata. Tanong ni Jerick, "May iba pa ba?" Sa wakas, gusto kong lahat ng nasa Evergreen Sect ay sumali sa Divine Sword Sect at magtrabaho. Ako. Ngumiti si Jerick at sinabing, "Kaya ginagaya mo ako at balak mong isama ang ibang mga sekta." Ngumuso si Elijah at sinabi, "Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin ni Lord Dragon Black Eagle sa Fenceville." Nagtanong si Jerick, "Bueno, kung gayon, ano ang gusto namin ni Lord Dragon Black Eagle?" Sinabi ni Elijah, "Bukod sa pagkuha ng pangalawang volume ng Longevity Scripture, gusto mo ring isama ang 4 na pangunahing sekta at ang 4 na super rich na pamilya sa Fenceville." Napangiti si Jerick. "Mr. Collins, paano mo nalaman iyon?"
Sinabi ni Elijah, hindi ko alam kung nakalimutan mo na ang Panginoong Dragon Black Eagle ay minsang sumanib sa isang sekta na tinatawag na Five Mountain Sect sa gitnang rehiyon. Ang pinuno ng sekta ng Five Mountain Sect, si Carlos, ay nawala ng husay sa martial arts at pinaalis sa sekta. Sinabi niya sa akin na ang tunay na layunin mo at ni Lord Dragon Black Eagle ay isama ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Jerick kung bakit gustong patayin siya ni Elijah at ng iba pa. Sa ganitong paraan, tama lang para sa kanya na ngayon lang pinatay si Carlos sa Divine Sword Sect. Hindi inaasahan ni Jerick na hihikayatin ni Carlos si Elijah na maghayganti sa kanya pagkatapos na maalis ang martial arts ni Carlos. Gayunpaman, tama ang hula ni na Elijah at Carlos. Nais ni Jerick na pag-isahin ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville. Pinag-isa na ni Jerick ang mga pangunahing sekta sa gitnang rehiyon at itinatag ang Central Dragon Sect at ang Oakhaven Dragon Sect pagkatapos pag-isahin ang mga pangunahing sekta sa Oakhaven. Kaya lang, sinadya niyang itatag ang Fenceville Dragon Sect. Sa ganitong paraan, maaalis ang banta ng apat na pangunahing sekta sa pamilya ni Yolanda. Bukod pa rito, maaari ring kunin ni Jerick ang pagkakataong magtatag ng isang malakas na puwersa sa Fenceville. Kaya naman, diretsyong tumingin si Jerick kay Elijah at wala siyang balak na itago sa kanya. Sabi niya, Mr. Collins, tama ka. Gusto namin ni Lord Dragon Black Eagle na makontrol ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville. Bukod dito, ang Evergreen Sect at ang Hawk Sect ay nasa ilalim na ngayon ng aking Divine Sword Sect ay hindi may iwasang mapasailalim sa aking kontrol sa huli. Kontrol. Natural, I advise you to choose wisely. Kung handa kang sumuko sa akin, maaari pa rin kitang ipagpatuloy na maging Sect Master ng Divine Sword Sect. Nang marinig ito, si Elias ay malapit nang sumabog sa galit. Jerick, huwag mo nang isipin iyon. Narinig mo ba ang mga kondisyon na nabanggit ko? Galit na sigaw ni Elijah kay Jerick. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, papatayin ko ang girlfriend mo ngayon. Malamig na sigaw ni Jerick, huwag mong saktan si Christine. Nang matapos siyang magsalita, sumugod si Jerick na parang tatalon sa bangin para iligtas si Christine. Gayunpaman, sa sandaling ito, natapakan niya ang isang tiyak na lugar sa lupa at tila nahawakan ang isang mekanismo. Boom! Biglang bumagsak ang isang bakal na hola sa lupa. Crack, crack. Ang itaas, ibaba, kaliwa, kanan, harap at likod. Lahat ng anim na panig ng kulungan na konektado at nabuo ang isang hola. Agad, si Jerick ay nakulong sa hola. Nang makitang nakulong si Jerick, agad na nagpakawala ng matagumpay na tawa si Elijah. Tingnan mo, nakulong ka ng aking 1,000 taong gulang na black iron cage. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas at mailigtas ang girlfriend mo.